Sa ilalim ng Operasyong Epic Fury at Roaring Lion, niyanig ng mga coordinated strikes ang Iran nitong Pebrero 28. Bukod sa Tehran, tinarget din ng mga military infrastructure sa Isfahan, Qom, Tabriz at Karaj. Ngunit ang pinakamadugong insidente, ang pagtama ng bomba sa isang elementary girls school sa Minab, kung saan ang death toll ay umakyat na sa mahigit 165, karamihan ay mga estudyante. Ayon sa Iranian Red Crescent, ang serya ng airstrike sa 24 na lalawigan ay nag-iwan na mahigit 200 patay at 700 sugatan. Kinumpirma ng Tehran ang pagpanaw ng kanilang leader na si Ayatollah Ali Khamenei na namuno sa loob ng 37 taon. Kasama niyang nasawi ang mga haligi ng kanilang seguridad kabilang ang Army Chief of Staff, Defense Minister at pati na ang kanyang anak at mga apo. Agad na nagdeklara ang bansa ng 40-day national mourning. Sa ngayon, isang pansamantalang konseho o Interim Leadership Council ang namamahala sa gobyerno habang inihahanda ang pagpili sa susunod na Supreme Leader. Nanumpa ang Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng Supreme Leader at iginiit na hindi uurong ang Iran. Ipinagtanggol naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang opensiba. Ayon sa kanya, kinakailangan ang hakbang na ito upang tuluyang pigilan ang banta ng Iran sa seguridad ng Israel. Mula naman sa Washington, nagbigay ng matinding babala si President Donald Trump laban sa anumang karagdagang retaliation mula sa Tehran. Operations in Iran. Hindi nagtagal ang katahimikan. Bilang ganti, nagpakawala ang Iran ng mga drone at missile attacks laban sa Israel at sa mga base militar ng Amerika sa Bahrain, Kuwait, Qatar at UAE. Naiulat din ang mga pagsabog sa lungsod ng Dubai kung saan ang mga debris ay nagdulot ng sunog sa Jebel Ali Port. Sa panig ng Israel, 11 ang naitalang patay habang kinumpirma ng Pentagon ang pagkasawi ng 3 sundalong Amerikano. Dahil sa gulo, nanganganib ngayon ang Strait of Hormuz kapag tuluyang naharangan ang rutang ito kung saan dumadaan ang 20% ng supply ng langis sa mundo, asahan ang matinding global economic shock. Mariing kinondena ng China at Russia ang pag-atake, habang nanawagan naman ng de-escalation ang United Nations at Europa. Ilang international airlines at shipping companies na rin na nag-reroute para sa kaligtasan. Samantala, nakatutok ang pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon. Bukod sa bantang pagsipa ng presyo ng petrolyo, prioridad din ang kaligtasan ng milyong-milyong Pilipino na nasa gitna ng gulo. Tumitindi ngayon ang tensyon sa Middle East kasunod ng mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ayon sa defense at security analyst na si Renato De Castro, nagbago na umano ang layunin ng mga pag-atake kumpara noon. Ipinaliwanag ni De Castro na noong mga nakaraang pag-atake, nakatuon lamang ang target sa nuclear at missile program ng Iran. Pero ngayon, mas malawak na ang layunin, ang pabagsakin ang kasalukuyang pamahalaan ng Iran o ang tinatawag na regime change na inihayag umano ni US President Donald Trump.
Ngayon po, naiba kasi in-indicate na, sinabi na ho ni President Donald Trump na ang goal ho nila is regime change. Kumbaga ho, pabaksakin ang Islamic Republic. Still falling, go! Right there, Gus coming! Hold on to him! Cover your mouth! Ready to go! Coming this way! Matagal nang kumukulo ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika at Iran at Israel na nauwi sa missile attack at paghihiganti at pinangangambahang humantong sa isang regional war. Pero bakit nga ba inatake ng Amerika at Israel ang Iran? Ayon kay US President Donald Trump, layunin ng tinawag na Operation Epic Fury na sirain ang missile capabilities ng Iran. Nangyari ito ilang linggo matapos ang mga banta ni Trump ng isang military action kung hindi sumang-ayon ng Iran sa isang bagong deal kaugnay ng nuclear program nito. Giit ng Iran, peaceful ang layunin ng nuclear program nito at wala itong intensyong gumawa ng nuclear weapon. Hindi naniwala si Trump kaya nangyari ang pag-atake. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. Sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nilunsad ang joint US at Israeli strike para matanggalan niya ang existential threat ng tinawag niyang terrorist regime sa Iran. Inudyukan ni Trump at Netanyahu ang mga taga-Iran na patalsikin ang gobyerno nito dahil sa airstrikes ng Amerika at Iran. Napatay ang mga matataas na leader ng Tehran. Kabilang ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, ang commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps, Secretary ng Defense Council ng Iran, Defense Minister at iba pang opisyal. Iran's formerly Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Sagot ng Iran sa Amerika at Israel, unprovoked, illegal at illegitimate ang pag-atake. Gumanti ang Iran sa pamamagitan ng ballistic missile at drone attacks sa mga kaalyado ng Amerika at mga US assets sa Middle East, kabilang ang UAE, Qatar, Bahrain, Jordan at Kuwait na pawang may US military bases. Napinsala rin maging ang Dubai International Airport at mga landmark sa lugar. Nasa 13 ang military bases ng Amerika sa Middle East na may 30 hanggang 40,000 troops. Bago ang 1979 revolution sa Iran na nagpatalsik sa Shah, pro-Western at pro-America ang gobyerno nito sa ilalim ng pamumuno ng pumalit na Ayatollah na naigang isang theocracy o paghahalo ng relihiyon at politika sa pamamahala ng bansa. Para sa Amerika at Israel, delikado at hindi maaaring makagawa ng nuclear weapons ang Iran. At para sa kanila, hindi uubra ang isang kasunduan lang o mga sanctions na magpapahirap sa ekonomiya ng Tehran. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons that would allow them to extort the world to their evil will. Not gonna let it happen. Pero giit ng Iran, hindi dapat pinipigilan ang karapatan nito sa nuclear energy. Isang issue na naisa ng pagkasunduan sa naunsyaming negosasyon at nadiskaril na dahil sa mga pag-atake.
everyone.